Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Nagbabalik po ang Hobby ni Daddy. Kahit gabi na naman tayo ng vlog. Kasi napabayaan na natin yung YouTube channel ng Hobby ni Daddy. Napakadalang na natin makagawa ng vlog. Kaya pasensyahan nyo na po na madilim yung ating background ngayon, no, sa paggawa ng vlog natin. Dahil ito lang yung oras natin para makagawa ng vlog at makapag-upload. Dahil may mga nag-aantay ng update pa rin doon sa mga vlog topic na pinapakita natin sa ating channel. At dahil nga naninipis yung oras natin sa mga alaga natin, dahil nag-upgrade tayo, dumadami yung mga alaga natin, tapos inaayos natin yung ibunan, nagdadagdag tayo ng mga bagong cages para dun sa mga bagong species ng ibon na dinadagdag natin. At konting ayos sa ibunan, siyempre naglilinis din tayo dahil pag hindi, dumadami yung insekto, nagkakaroon ng mga ipis, ng mga parasite doon sa pugad nila. Yun nga, kinakapos tayo ng oras so sa maintenance at management dito sa ating ibunan. So, kaya nakakain yung oras natin, kumukunti yung pagkakataon na makagawa tayo ng vlog. Bukod pa doon sa mga kahabi natin na nagre-request sa atin ng mga gusto nila mag-alaga ng ibon, nagpapaprocess ng mga, siyempre may mga processing po yan ng papel. Nasikaso natin, kaya naninipis yung oras natin sa paggawa ng vlog. Pero patuloy pa rin naman tayo magbabahagi sa mga libreng oras natin, no? Kahit na paminsan-minsan na lang sa isang linggo, makapag-share tayo kasi marami pa rin yung umaasa doon sa informasyon na binibigay natin. So pasensya na po kung may mga request topic kayo na hindi natin na bibigyan pansin, no? O nakalimutan na natin kung may mga nasagot man tayo na gagawa tayo ng video, hindi natin nagagawa. Pagpaumanhin nyo po. Ngayon po sa video natin, no, ang topic natin, ano nangyari doon sa 135,000 worth ng ibon na binili natin noon, na magkano na lang siya ngayon, no? Dan Palo po yun. Kung matatandaan nyo, meron akong vlog tungkol sa Dan Deal. Kasama ko si Long Hair TV, si Kahabi Ben Season, shoutout po sa inyo, na doon galing yung ating unang Dan Palo. No, nabili natin siya ng 135. Hindi po ako bumili. Yun po ay napakalaking biyaya nung hindi ako bumili. Meron tayong kahabi na nag-sponsor noon para alagaan natin at nakipag-share sa atin doon sa magiging mga anak nila. No, yun yung napakalaking blessing na dumating sa atin, opportunity magkaroon tayo ng ganyang mutation ng ibon. No, ngayon, after 2 years, September natin yan na-acquire kay Kahabi Ben. September 2021 na-acquire natin yan. No, ngayon, September 2023, ano na nangyari dun sa value ng ibon na worth 135k nga. So sa ngayon po mga kahabi ay ang value po niyan, meron pong export ngayon ng Dan Palo sa mga nakakaalam. Sa hindi pa nakakaalam, yun po, pinapaalam ko sa inyo, may export ng Dan Palo. Naglalaro po siya sa range ng Opaline Dan Palo po Nasa range po ng 100, nasanay tayo sa 100, no? Ang range po niya sa 18 to 20,000 pataas, no? Nandiyan po sa range na yan. Depende po kung sino yung kausap nyo. Kung middleman pa yan, or ahente, or direct. No, mas mataas kung direct sa exporter. Kung ahente or middleman pa, mas mababa po yun. So doon na lang po ngayon po, yun na lang ang value ng ating 135k. Yung 135k na nakuha natin, hindi pa siya opaline, no? Possible split opa lang yung nakuha natin na Dan Palo sa 135. Ngayon, after 2 years, ang opaline Dan Palo ay nasa ganyang value na lang. Male po yun, no? Mas mababa pa yung female.
Sa Danpalo lang po yan, ha. Pag may iba pa pong karga yung Danpalo, eh, ibang presyo po yun, no? Hindi po yan yung hindi pa po yun yung presyo na masasabi natin. Kasi yan pong export price na yan, pakyaw po yun, no? Kukunin nila lahat nung meron ka. No, hindi po, basta pasado sa quality. Kukunin nila lahat. So, mas mababa po yan sa retail price na nasa market natin ngayon. So, siguro, naglalaro pa sa 20 to 30 ang isang Danpalo Opaline na made. Sa amin po, ganyan ang presyo. No? Nandyan sa price na yan. Yung male na Danpalo Opaline. Pag may ibang karga, may dilute, meron pong siyempre, mas matadagdagan po yun. Kung may iba pang karga, merong aqua, mas mahal po yun. No, mas mahal. Kasi ang mahal pa ng aqua. So, mga kahabi, makikita nyo, no, sulit ba yung investment na 135K sa loob ng 2 years na ngayon ay wala na siyang sa kalahati. Kung kukuwentahin natin, percentage nasa 20%, 25% na lang yung value niya, no? Nasa kung 20 kasi sa 100 ay sa 100K ay 20% na lang yun. Eh 135 natin siya nakuha, no? So less than 20% na yung value niya mula noong una natin na acquire 2 years ago. Sulit ba yung investment na 135 para dito sa mutation na to? Para sa akin po, sulit na po. Kasi marami na siyang na-produce sa amin na mga magagandang mutation ng ibon na mga Danpalo rin. Mga Danpalo dilute, mga nagagandahang ibon na yan, mga progeny or apo na nitong ating original parent, no, na na-acquire dun sa 135. Marami na kaming nakuha ng mga paanak mula dyan. At marami na rin tayong na-dispose, no? At masasabi ko na sobra pa dun sa 135 yung na-produce natin ng mga inakay niyan. So, sulit na sulit sa amin yung 135 na investment diyan sa mutation ng ibon na yan. At ngayon, patuloy pa rin siya na nagbubuga ng mga inakay. Hindi namin siya maibalik sa split kasi ayaw niyang pumari sa iba. Sayang, no? Kaya split lang yung naanak niya. Ngayon, meron siyang current na mga inakay. Yan, yung nakikita niyo sa screen. At marami pa tayong mga paanak na galing sa kanya na nasa flight cage natin. Kayo mga kahabi, sulit ba yung investment niyo? Ang tanong, kung ikaw nag-invest ka, sulit ba yung naging investment mo doon sa ibon mutation na na-acquire mo? Kung oo ang sagot, i-comment mo kahabi para sa mga kahabi natin na gustong pumasok at gustong magkaroon ng idea dito sa industriya ng pag-iibon sa ating bansa. Sa akin po, mula dyan sa at sa iba pang ibon na meron ako, ay masasabi ko na napaka-productive, no? Hindi po nasayang yung ating investment na nilagay sa iba nating pang mga uri ng ibon. Dahil makikita nyo naman, yung ingay natin, iba-iba na yung tunog. Ibig sabihin, nakakapag-upgrade tayo ng iba pang klase ng ibon. Siguro dahil kilala nyo din ako at marami sa inyo yung nagtitiwala sa atin na nagpapaano sa atin nung gusto nilang alaga ang ibon. Pero paano kung hindi kilala yung nag-i-invest, nakakabawi din ba? No? Marami tayong mga kahabi na kilala sa larangan ng pag-iibon. Pwede nyo pong i-share yung inyong mga karanasan tungkol sa investment at
kung naging matagumpay ba, naging successful ba, or naging productive ba yung ginawa nyong investment o hindi. No, pwede nyo pong i-share yan. Doon sa mga kahabi naman natin na bago lang at gusto mong pasukin yung ating industriya ng pag-iibon, magkakaroon po sila ng mga magandang hint, magandang idea, information mula dito sa ating topic na makakatulong, no, para sa pag-acquire ninyo, or kung meron kayong gustong i-acquire, maging guide ito nang sa ganon ay hindi po masayang or hindi nyo pagsisihan at ma-enjoy nyo po yung hobby ng pag-iibon, na yun naman po yung mahalaga, no? Kung nag-invest ka, maganda yung return or pangit yung return, ay na-enjoy pa rin natin yung hobby ng pag-iibon. Kami po, kahit nasabihin ko man na kahit na hindi man naging maganda yung hindi man namin nabawi yung sa ibang mutation po, hindi namin naibawi yung ibang puhunan, kamukha ng fail palo o pala yung dilute. Yan, hindi po natin nabawi yung ano dyan. Pero yun sa akin po, sponsor lang din po kasi ng ating kahabi na nakipag-partner sa atin dyan, si Kahabi Jeff. Shout out kay Kahabi Jeff Castillo na nagtiwala sa atin yung sa ibang mga mutation ng ibon. Yung sa Aqua, nag-invest kami 60,000. Wala pang return. So hindi naman natin inaasahan yung return. Ang sa atin magkaroon tayo ng ganung mutation, maparami natin, ma-cross natin doon sa mga existing natin mutation, tapos may upgrade natin yung mga mutation ng ibon dito sa ibonan. Masaya na po ako doon. Masaya na kami doon ni partner, no? Kasi yung ibang ibon, pagka may gusto siya, nasi-share ko sa kanya, kinukuha siya sa atin ng stocks na ginagawa niyang breeder. So, nagiging maayos, no? Nag-i-enjoy tayo. Nag-i-enjoy din siya kahit na may mga mutation na hindi talaga naging maganda yung return. So, wala talagang return halos yung iba. Pero enjoy pa rin kasi yan po naman talaga ang hobby ng pag-iibon. Hindi tayo dapat tumingin doon sa monetary benefits, kundi doon sa binibigay nilang kasiyahan, no, habang inaalagaan natin sila at na-enjoy natin yung breeding at pagpuproduce ng iba't ibang kulay ng ibon mula dito sa mga alaga natin. Sana po may nakapulot kayong kaalaman mula dito sa topic natin. Kung meron po kayong nais na i-share tungkol sa inyong investment and return of investment, i-share nyo mga kahabi. Malaking tulong po yan sa mga kahabi natin na nag-iisip na pumasok din dito sa hobby or business ng pag-iibon. Salamat po sa inyong support at panonood. God bless po sa inyong lahat.